Sa kwento ng camping at adventure namin na ito ay 2 araw kaming nag-camping at tiniis ang lamig para lang masaksihan ng isa sa mga iconic na view sa lugar na ito, ang Crying Mountains ng Kibungan, Benguet. Kapag maswerte ka ay masasaksihan mo ang tila ba lumuluhang mga kabundukan na nakapalibot sa iyo. Habang bumabagsak ang tubig mula sa matatarik na bangin, para kang nasa ibang mundo dahil sa kapal ng hamog, lamig ng hangin at sobrang tahimik ng paligid. Perfect spot para sa ating morning coffee. Ako nga pala si Clyde at marami pa akong ikikwento sa inyo sa video na ito, kaya kung trip mo yung ganitong camping at adventure, tara, sama ka sa aking kwento. Some ways it's always strange. Nothing is quite the same. Sa pagpapatuloy ng episode natin dito sa Takadang, mula sa ikatlong biniyak na bundok ay dediretso na kami sa Takadang Elementary School. Ang ruta mula sa Gate 3 papuntang Gate 4 ay isa din sa mga segment ng trail na pinakamahirap. Kung bakit ko nasabi ito, malalaman nyo mamaya. Ayan yung pababa, sobrang palusong. Tapos may isa pa uli dito. Tapos ahon na hanggang Gate 4. Ayun yung sementado na. Yun yung pinakamahirap na part dati, pero ngayon sementado na. Babain natin para ma-visualize nyo lang sa mga hindi pa nakakit dito. Ayun yung Gate 3. Tapos ito yung pababang kalsada na medyo sementado na rin. Tapos ayun yung motor natin. Doon tayo pupunta, kabilang sementadong kalsada. Ang kalsada dito ay mga pinaghalong lusong, kurbada at ahon. Medyo technical pero kinakaya naman ng ating scooter. Nasa harap na namin ang pinakahuling mighty gate ng Takadang, ang Gate 4 na nagpahirap sa akin sa unang akyat ko dito at nagpahirap din sa marami pang sumubok na umakyat ng Takadang.
dating pinakamahirap, yun na yung pinakamadali. Pero dahil simentado na, ito na ngayon ang pinakamadaling ahon sa 4 na mighty gates ng Takada. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Nararamdaman ko na yung success natin sa adventure natin ngayon. Pero wag muna nating jinx. Habang nagpapatuloy kami sa trail, may isang tanawin na nakaagaw ng aking atensyon. Ito, hostig oh. Ano kaya meron dun sa baba na to? Siguro ay dating waterfalls to. Meron siyang parang daluyan ng tubig eh. Pero kahit wala siyang tubig, ang ganda niya tignan, lalo na sa aerial shots. Parang merong daan dito. Itong daanan na to. Tapos hanggang dun, pababa. Hindi ko lang alam kung ito talaga yung pinakadaanan. Pero ang ganda ng itsura niya. Hindi namin nakita to nung unang akyat namin kasi masukal tong part na to eh. Pero swerte tayo at nalinga-linga tayo, nakita natin to. Wala po. May mga lokal oh. Bibilis nila magmaneho dito no, pag lokal. Tuloy ang biyahe. Malapit-lapit na tayo dun sa Takadaang Elementary School. Ganda. Ganda ng pasok ng clouds. Grabe, ganda. Ganda. Tignan nyo. Kapag dito kayo ng personal, ma-appreciate nyo yung mga pinagsasabi ko. Yung over acting yung naririnig nyo, nakikita nyo, pero apaganda talaga, promise. Kaya kung may chance kayo, sulitin nyo yung summer season at puntahan nyo tong Takadang kung kaya. Ganda. Dahil banayad na ang trail papuntang Takadang Elementary School, mas lalo pa naming na-enjoy ang biyahe. Kasama ang mga gandang tanawin at mahamog na panahon, napakasarap ng naging experience namin sa parte na ito ng aming adventure. Nara po. Morning po.
Malapit na tayo sa school. Malapit na tayo sa finish line. Na pre. Ano ako? Oh, grabe na yan. Nandito na naman ang magandang view. Kahit saan ka talaga tumingin. Ay. Hala, puro appreciation lang talaga yung masasabi ko dito sa lugar na to. Mahirap pero napaka worth it talaga. Sobra. Pakalipas ang ilang oras na pagtahak sa trail ay narating na namin ang Takadang Elementary School, ang hangganan ng aming paglalakbay sa liblib na barangay ng Kibungan. Wala akong masabi. Dito na tayo. Woo! Dati pre, marami akong sports sa school ko nung elementary. Pero ito yung pinaka-paborito pre. Maramihan tayo pre ha. Lagpas baba abaw yung pwede ka ganun. Pwede basta umangat lang. Paramihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ng trail yan. 7, Matulog yan. 8, 9, 10, 11. Oh, nagubad po ng ano ah, belt bag. Ay magpatalo ah. 11, score to beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malakas to pre, Malakas to, malakas. Nagtitrail to eh. Okay, game. 1, 2, 3. Hanggang 3 lang ako pre. Sige lang. 1, 2, 3. 3 lang? Ako pre, ako. Uy, 1. Uy. 2. Walang facial expression. 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yung magkaklap pa pre, yung magkaklap pa. 24, clap, clap. Oh, 26, 27, 28, 29. Habang nagkakasiyahan ay siya namang biglang buhos ng ulan. Akala namin ay bababa na lang kami nang hindi man lang nakikita ang aming pakay. Pero iba pala ang plano ng kalikasan. At sa unang pagkakataon ay nasaksihan ko ang sinasabi nilang tila lumuluhang kabundukan, ang Crying Mountains ng Kibungan.
Pagkatapos naming makapagpahinga ay bumaba na din kami sa target naming camping spot sa taas ng Gate 3 ng Takadang. Dreaming of the ride again. Here I stand in this quiet Woo! town, It's time to enjoy! watching headlights Diretso na tayo hanggang Gate 3. roll now. Every street feels cold and small. I hear the mountains calling now. It's been too long since I moved on. Too many nights just staying still. There's a fire deep in my soul. Only the open road can heal. I'm dreaming of the ride again. Cold air against my Hello po. skin. Feels like I'm alive again. Where the wild roads begin. Strap our bags and chase the dawn through rivers, trails. Ngayon may tubig na. Yung falls na niliguan namin dati noong punta dito sa Takadang. Meron ng tubig. Kanina wala yan eh. Ano, isa sa pwedeng side trip dito. Waterfalls. Lamig ng tubig dyan. Pero padilim na kaya kailangan natin ma-secure yung ating spot. Makes the heavy feeling disappear. I'm dreaming of the ride again. Running free within. Feels like we found our home again. Where the endless roads begin. I'm dreaming of the ride again. Far beyond going. Feels like we belong again. Out where the wild roads live. Akala ko ay magiging madali na lang ang biyahe namin pabalik, ngunit kabaliktaran pala ang mangyayari. Yung segment ng trail na madali lang sa amin kanina ay siya palang magiging pahirap papunta sa aming magiging camping spot. Woo! Sarap! Approaching Gate 4. Tingnan natin si Renta yun sa baba.
Ito, pupuntain ng momentum dito. Dito. Hello. Ahon. 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 Bigla masisip sa butas. Sinasabi ko. Pagkagitin talaga siya. Thumbnail for today's adventure. Almost close. Sige pre, ahon lang, ahon. Konti na lang eh. One, two, three. Di kaya. Hindi natin pilitin. Sayang mo. Konting-konti na lang eh. Tulog na yung NMAX ko. Picture ba na natin? Nakakita na ba kayo ng motor na natutulog? Ganyan po matulog ang motor. Ayos. Ganito na lang oh. Konti-konti na lang eh. Di ba tayo pinagbigyan? Di bale, kasama yan sa adventure. Fire danced while the night wind breathed, and rivers flowed through the rocks so endlessly. These moments will stay with me. Sabihan mo yung ano doon? Oo, sabi ko sir, tingnan lang sir, yung tayo. May ano, i-straight ko lang. Radyo ko. We rode all day to the cliffs beside the sea, with dust on our boots and the waves beneath. We chased the sun till it faded quietly. These moments will stay with me. Now I'm far away, but the memories remain. Now I'm far away, still calling out my name. Pagkatapos ng naging dilubyo doon sa huling ahon, eto na kami. Ini-enjoy yung napakagandang sunset. And 1, 2, 3. Through mountain roads, Every day. Ganda na sunset oh. through Hindi winding pa pala tapos yung trails, aming kalbaryo. under cold Pero malapit na. light. Every laugh we share still burns like a campfire flame. These moments still remain. Now I'm Saya, basta far
Maraming tulong-tulong sa pagtutulak. Memories remain. Now I'm far away, still calling out my name. Nakapag-set up na kami lahat ng content namin. Ito yung shelter ko. Ayun yung content natin with our inflatable mattress. Sarap na naman ang tulog natin yan. Tapos andito yung ating motor katabi natin. Actually lahat kami katabi namin yung ating mga motor. Tapos paikot yung formation ng mga content namin para maganda yung kuha sa aerial shot bukas. Papakita ko sa inyo. Pero bago yan, mag-ready muna kami ng maiging dinner namin para makakain na rin. Sobrang na lusaw yung lakas namin dun sa pabalik. Another solid spot at another comfortable sleeping experience na naman siguro to. Napakalamig nung unang overnight namin dun sa bahay nila Kuya Corson. At dito ina-expect namin na mas malamig kasi mas mataas to eh. Pero makikita natin. Balitaan ko kayo kung magiging hotdog sa freezer kami sa magdamag. Pero bago yun, ready muna tayo ng ating magiging dinner. At special yung lulutuin ko kasi comfort food yun para sa mga malalamig na area. Yung ating paboritong noodles na may sabaw. Luto tayo ng udong. When the sky turns gold, sunrise broke and awakened me to the quiet peace the world can bring. Through the hills the warming light spilled down, and every bird began to sing. Perfect spot para sa ating morning coffee.
napaka-unreal ng lugar. Sobrang hirap ng And I think about pagpunta, pero napaka worth it. every place that Ito yung gate 3 kung tawagin nila. At nandito sa bandang kaliwa natin, sa likuran na yan. Yan yung gate 4. Yan yung hardest part ng trail. Paahon at pabalik. Yan yung mas challenging na trail dito sa Takadang. Pero kinaya naman namin kasi marami naman kami at tulong-tulong naman sa pag-ahon. Yun yung pinaka-challenge namin kahapon yung ahon namin. Pabalik. Ito talaga yung best spot para mag-camp kasi may flat grounds. Tapos napakaganda ng view. Ganda ng sikat ng araw kanina. Tapos tanaw mo yung 360 view ng trail. Okay. Puno kasi ng hangin yung tiyan ko. Kaya utot ako ng utot. Para-paras pala tayo ng experience. Dalawa na yung paborito kong multi-tool na dinadala sa camping. Una, itong Mossy Oak na ganito lang, camping knife lang siya. Ito yung una kong nagustuhan. Kasi bukod sa camping knife siya, meron pa siyang ibang mga tools dito na nakatago. Tsaka compact lang din siya. Pero limited lang yung tools niya. Medyo kakaunti. Tapos, naglabas uli si Mossy Oak ng ito. Compact pa rin naman siya, tapos may lagayan na rin. At ang kagandahan dito, hindi lang siya pang camping. Pwede rin pang emergency tool sa mga kagaya nating mahilig magmotor. Kasi kapag ka inopen mo siya, ganito. Yan, meron siyang pliers. Tapos hindi lang basta pliers, kasi kasama na dito yung iba pa niyang mga tools andito, nakatago. Kasi multi-tool din siya. Meron siya dito. Itong kanyang kung ano to? Lagayan to ng mga iba't ibang screws na kasama na rin dito yung pinaka bala niya. Dito siya nakalagay. Itong strap na to. Ayan, hugutin mo lang yan, tapos makikita mo na dyan yung iba't ibang mga bala niya. Tapos pili ka lang, kuwari itong Phillips screw, hugutin mo lang siyang ganyan. Tapos shoot mo lang siya dito. Yan, pwede mo na siyang gamitin. Kapag may kukumpunihin ka sa motor mo na mga basic lang naman, pwede mo siyang magamit. Hindi lang basta pang camping. Tapos yung mga pang camping niyang tools, pakita ko sa inyo. Ito, meron siya ditong yan, para siyang corrugated na knife. Tapos meron siya dito mga pangbukas, yan, marami pa. Tapos ang kagandahan dito at yung wala dun sa isa nating camping knife, yung wala dito sa maliit na Mossy Oak na to, ito, kapag may puputulin tayong maliliit na kahoy, meron na siyang kasamang lagari, yung astig. Dahil maaga pa, lakad-lakad muna tayo. Dito tayo sa mismong gate 3 ng trail ng Takadang. May pupuntahan tayong spot doon na pwede ring maging camping spot kung sakaling babalik tayo dito. At kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Takadang, maganda rin yung spot na to. Para at least may idea rin kayo. Bukod dito sa
taas ng gate 3, pwede ka ring mag-camp dito. Pakita ko sa inyo. Dito lang to sa mismong baba nung biniyak na bundok. Maganda rin yung spot dito. Medyo may konting mga puno at grassy yung area niya. Unlike dito sa taas, open area na talaga siya. Kaya kapag ka medyo patanghali na, kailangan nakapag-pack up ka na kasi mainit. Although hindi mo mararamdaman yung init na pagpapawisan ka kasi malamig na yung panahon dito, masakit pa rin sa balat. Ayun, yung spot na yun. Yung spot na yun. Ayan, kita ba dito sa camera? Puntahan natin. Ayun yung gate 3. Ayun yung gate 3 ng Takadang. Tapos andun tayo, dun sa taas na yun, sa tuktok. Dun tayo nag-camp. Yan, sa taas. Tapos ayun naman yung gate 4. Magkatapatan lang sila. Ayun. Ito yung best spot, oh. Napapag-gitnaan ka ng malaking puno. Yan, oh, dalawang malaking puno, kaliwat kanan. Tapos dito mo ilalatag yung content mo. Stig. Solid yung spot. At gusto ko lang palang i-congratulate yung mga kasama natin na naka-scooter. At syempre kasama na rin tayo para sa isang successful na ride dito sa trail ng Takadang. Ang saya, na-enjoy namin kahit na mahirap, pero kaya naman. Yun ang importante doon. Congratulations sa inyo mga pre. Sana hindi kayo madala. At sa mga gustong sumama pala sa mga ganitong klaseng adventure, basta naka-content setup o di kaya naka-content kayo sa camping nyo, welcome na welcome kayong sumama sa mga ganitong camping adventure. At syempre, dapat hindi kayo maselan at game sa mga kahit anong adventure, basta safe. Ayan lang naman yung condition ko. Pero other than that, welcome na welcome kayo dito sa grupo ng Contentero. Mga campers na mahilig mag-camping gamit ang napakaganda, napaka-komportableng tulugan, ang Content. Kita-kita tayo sa susunod na mga adventures. Marami pa to, kaya abangan nyo lang. We would spend the whole day out, running barefoot through the town, laughing loud beneath the clouds without a care. Madalas kong makita tong mensahe na to online. We would ride Later, our the coffee bikes gets till cold. dark,
Later, people grow old. Later, life comes to an end, and the sad truth is, later often becomes never. Madaling magsabi na kaya ko yan. Madaling magsabi na pupuntahan ko yan. Pero laging karugtong yan, wag muna ngayon. At ang realidad sa kakasabi natin ang saka na lang sa mga bagay na kaya sana nating gawin at mga lugar na kaya sana nating mapuntahan ay nauuwi na lang ito sa permanenteng pangarap. Kaya kung may gusto kang gawin at may isang lugar na pangarap mong mapuntahan, gawin at puntahan mo na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Turning empty fields into another world. Every little thing felt new. Every dream felt like the truth. Oh, I miss the way we saw the world back then. But now we're older, and we carry all these changing days while the seasons slip away. And oh, how time flies. One moment you are young and free, and suddenly you realize how fast the years can leave. Wish we could go back again. Wish we could feel that way again. But there's still so much ahead. So many roads we haven't crossed. So many stories left to tell. Beyond the places